Hello, isang magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa Cagayan Valley Computer and Information Technology College. Ito ang inyong lecturer ngayon, si Kuya Eman or si Kuya Emmanuel Tamargo. At kami ay nagagalak na patuloy pa rin kayong sumusubaybay sa webinar na ito at talagang napapanahon ang bagay na ito na pag-usapan dahil patuloy na tinatanong sa atin ang mga katanungang ito na how are you feeling? Is there hope for the anxious and depressed? Nawa, makatulong po sa inyo ang lecture na ito. At gaya ng mga subjects ninyo, gaya ng civil welfare, training service, hindi lamang sa mga physical na bagay, sa kapaligiran, kung hindi paano tayo makakatulong din sa kalagayan ng ating mga kababayan. I-share ko po ang aking screen. So ito po ang ating lecture ngayong hapon. Bago yan, meron lang po akong mga paalala. Una ay ang aking lecture po ay hindi po isang formal counseling. Siguro sa unang part ng ating webinar, ipinaliwanag na sa inyo ang mga dapat na makita ng isang estudyante o ng isang tao tungkol sa mga anxious and depressed. Pero huwag niyo pong ituring ang mga ito na inyong formal counseling. Kung meron po kayong mga problema o mga sa ngayon na nakikinig kayo ay meron kayong nais na malaman ay at kailangan nyo ng tulong, we urge you to seek professional help and also spiritual help, lalo na sa mga merong problemang spiritual. Pangalawa po, ang focus and concern ng ating lecture ngayon ay tungkol lamang po sa depression. Kung marami po kayong katanungan, marahil tungkol sa ating topic about mental health, pero maraming mga bagay pa ang kailangang pag-usapan sa ibang panahon. Kaya ngayon, pansamantala ay tututok lamang tayo sa topic about depression. And third, ako po ay magbibigay ng aking tapat at matapat na pagmamasid tungkol sa depression na tumatayo sa paniniwalang Kristiyano from a biblical standpoint. Alam ko na marami sa inyo ngayon ang humahawak sa iba't ibang paniniwala. Subalit, ako po ay hindi magtatago sa inyo ng aking dinadalang paniniwala ngayon ay ang paniniwalang Kristiyano. Kaya nawa ay maintindihan natin ito na may malalim na kahulugan, hindi lamang sa pag-aaral na academic, kung hindi sa mas malawak na scope. At nawa ay maabot natin ito. Second, narito na po tayo sa ating objective. Ang ating pong objective ay nahati sa dalawang part. Una, meron po tayong depression in context. Layunin ko po na dalhin kayo sa mga nangyari sa kasaysayan sa pag-aaral ng mga tao from both secular and Christian studies concerning depression. At sa makatuwid, dadalhin ko po kayo pabalik para mas malaman natin bakit po ngayon tayo humahawak sa kasalukuyang kahulugan ng depression. Pangalawa is depression in depth. Kanina, dadalhin ko kayo pabalik. Ngayon, dadalhin ko kayo sa malalim, subalit mauunawaan na mga pagsusuri tungkol sa depression at kukunin natin ito from the secular perspective and from the biblical perspective. Kaya ngayon po, simulan natin sa unang objective. How did we arrive at our present definition of depression? Una, titingnan po natin ito sa pre-modern era
at mamaya ay sa modern era. Pag sinabi po nating pre-modern era, ito po ay hindi lamang chronological, kung hindi sa taon ng kasaysayan, kung hindi sa umiiral na kaisipan sa kasaysayan na iyon. Kaya pag sinabi nating pre-modern, no, mas may papaliwanag ko pa ito mamaya, ito yung mga paniniwala sa ancient at from medieval period before the Enlightenment, ito ang umiiral na filosofiya. Noon, ang Mesopotamian, Roman, Egyptian, and Chinese civilizations noong second millennium before Common Era ay naniniwala pangunahin sa mga hindi nakikitang bagay. Para mabuod natin ang nangyayari dito, paano pinapaliwanag ang depression? Ito ang masasabi natin. Depression is caused primarily by the supernatural. Ibig sabihin, naniniwala sila na ang sanhi ng aking kalungkutan ay dahil hindi nalulugod ang mga Diyos, maaring dahil inaalihan ako ng masasamang espiritu, o kaya ay may natanggap akong sumpa. Kaya ang ginagawa ng mga sinaunang tao noon ay para lumabas, makawala ang mga tao sa depression, ay sinasaktan, ginagapos, dinadasalan, pinapahirapan ng katawan para umalis ang espiritu o masamang espiritu na nagsasanhi ng matinding kalungkutan. Subalit sa panahon ng mga Griego, ang isang taong nagngangalang si Hippocrates ay kilalang tagapagtatag ng medisina, kinikilala rin siya ng modern medicine. Siya ang nagbigay ng Hippocratic Oath. Para sa kanya, ang depression ay sinasanhi ng kalikasan ng pangangatawan ng tao o masasabi nating natural causes. Marahil narinig niyo na po ang theory na four humors. Ang four humors ay yung mga likido sa ating katawan na masasabing nagpapakita ng ating personalidad. No? Sa kanilang panahon, 4 po ang kanilang kinikilalang mga likido. Una, yung sanguine or yung blood. No? Meron tong kaakibat na personalidad. Pangalawa ay yung melancholic or black bile. No? May kita ito sa abdo. Yung choleric naman ay yung yellow bile, no? At yung phlegmatic or yung plema, pwedeng sipon. Papasok po ang ating sinasabing depression sa salitang melancholic or melancholia. No, dito kapag merong abnormalidad sa likidong ito ay nagdudulot ito ng depression. So ito ay pinalawak, pinaunlad ni Galen at ganun din yung mga Persyano sa nagngangalang si Ishak ibn Imran at si Avicenna. Sila po yung humahawak din sa katuruan ng mga sinaunang mga Griego, sila Hippocrates, at pinaunlad nila ito at nilagay nila ito sa the canon of medicine. So dito, sinasabi nila na depression is caused by an acute inflammation of the mind and body. So merong pamamaga sa ating mga ulo, no? At nakakaapekto ito sa ating katawan, no? Pinagsama nila yung aspeto ng kaisipan at yung aspeto ng pangangatawan para masabing sila ay nakakaranas ng depresyon. Nung ika-17 siglo, sa Kanluranino, ang isang taong nagngangalang si Robert Burton ay nagsulat po ng The Anatomy of Melancholy. Sinulat niya po ito noong taong 1621
At nakalagay po rito ang kanyang mga karanasan sa buhay at sa kanyang pagmamasid ito ang kanyang nahinuha. Sabi niya, melancholy, the subject of our present discourse, is either in disposition or in habit. Ibig sabihin, masasabi nating meron tayong kalungkutan or so to speak, depression dahil sa ating kalalagayan, experience, o paniniwala sa ating kalagayan o sa ating nakasanayan. Kaya sa pag-unlad ng kasaysayan, nagkaroon ng dalawang pagtingin sa depresyon. Una, merong mga taong tinatawag na nagtataglay ng melancholic temperament. So, dito na lumalabas kanina yung 4 humors at siguro narinig nyo na yung 4 temperament theory ngayon at yung isa ron ay yung melancholy. Sila yung mga malulungkot, subalit sila yung mga malilikhain na mga tao, sila yung mga matatalinong mga tao. Ngunit pag sinabing melancholy, ito ay temperament. At pag sinabi namang melancholia, ito naman yung karamdaman. No? Ito yung umiiral sa kanilang panahon. Ngayon, titingnan naman natin ang ikalawang bahagi ng kasaysayan. No? Anong umiiral na filosofiya? Kung kanina, naniniwala ang mga tao sa espiritual, sa supernatural, no? At papunta na sila sa kalikasan ng katawan, dito naman, ang mga tao sa modern era ay naniniwala na ang kanilang depresyon ay sanhi ng ilang mga aspeto. No? Ito ay nagmumula sa pangangatawan, sa pagdadahilan, sa layunin or yung motivation, at maging sa existential ng mga sanhi. Makikita po natin ito sa mga susunod. Noong 1895, sa bansang Germany, isang nagngangalang Emil Kraepelin, isang psychiatrist, ang naghati ng katangian ng depression, no? At naririnig na natin ang salitang bipolar disorder. Pag sinabing bipolar, ito yung dulo sa dulo. Maaring ikaw ay masayahin, sagad sa kasiyahan, at mamaya dadako naman sa sobrang kalungkutan. O pwede kong sabihin pataas at biglang bababa. Ito yung hinuha o nasaliksik ni Emil Kraepelin, kaya siya ay nakagawa ng mga pagkilala or pagkakategorize ng mga disorder. Dito na naunlad or nagawa, no, sa kanyang mga ginawa yung tinatawag na Diagnostic Statistical Manual. So ito yung ginagamit ng mga psychiatrists, ng mga psychologists pagdating sa pag-unawa ng mga pag-uugali ng tao. At si Emil Kraepelin ang isa sa mga key figures para makilala ang mga behavior na ito. Para sa kanya, ang gaya nila Hippocrates, para sa kanya, ang depression ay sanhi ng ating pag-iisip, no? Yung mental o yung brain processes natin, yon ang kanyang naging posisyon, no? Para sa kanya ay merong parte ang utak, at dahil ang utak ang nagbibigay ng function sa atin upang mag-isip, kapag hindi tayo nakaisip ng tama, merong problema sa ating utak. At isa siya sa mga nag-ambag ng ganitong mga pagsusuri. At kilala natin ang taong ito, no? Si Sigmund Freud, no? Nung Victorian era, siya ang
nakilala sa psychoanalytic theory na ang ating mga pagnanais, no, ang nagdidikta ng ating behavior o yung tinatawag na drives, instinct natin. So siya ay nagsulat ng isang libro, no, na sinasabi niya na ang depresyon natin ay dahilan ng paglalaban ng id at ng superego sa ating ego. No, kung hindi natin nagagawa ang gusto natin at hindi natin nagagawa ang moral values natin nung bata tayo, nagkakaroon ng pagtatalo. At ito na yung tinatawag na depression. It is caused by bad childhood and repressed drive. Pangalawa, si Viktor Frankl, isang Holocaust survivor noong mid-20th century. Siya po ay isang psychiatrist din at siya mismo naranasan niya yung paghihirap, naranasan niya kung paano umaahon ng isang tao sa isang matinding krisis at nabuo niya ang libro na Man's Search for Meaning. Para sa kanya, anuman ang nagiging pagkalugmok ng tao o sa pagtatalakay natin ay depresyon, ito ay nagmumula sa kakulangan ng dahilan para mabuhay. It is derived from lack of purpose in existence. Kaya na isip niya na kailangan makabalik ng tao sa tamang dahilan para mabuhay. Kaya naimbento niya ang logotherapy, no, or yung method to seek one's purpose. At noong mid-20th century din ay lumutang ang pangalan ni Abraham Maslow dahil noon ang obserbasyon ng tao ay mula sa labas ng kanyang kalikasan bilang tao at ngayon ay gusto nilang paunlarin o palakasin, palayain ang pagiging tao ng tao, ang pangangailangan ng tao. Kaya naimbento niya ang theory ng hierarchy of needs, no, or yung kilala na Abraham Maslow's hierarchy of needs. Marami ang nakapag-adapt ng ganitong theory at isa lamang ang sinasabi nito, no, kapag nagagawa natin, nakakamit natin ang mga needs natin mula sa pinakababa ng pyramid, makaka-attain tayo ng pagiging tao natin or yung self-actualization. Sabi niya, ayon sa kanya at itong kaisipan na umiiral sa kanya, depression is caused by deficiency in one or more of human needs. Sabihin, pag hindi natin nami-meet yung ating pangangailangan, pwedeng physiological, pwedeng yung sexual need, pwedeng yung need for freedom, need for one's acceptance, no? Bumababa ang ating self-esteem. At para sa kanya, kung masyadong mababa ang ating self-esteem, ito ang nagbibigay ng depresyon. Sumunod ay yung mga taong ito. Una, si Albert Ellis. Sila ang mga kilala sa cognitive psychology. Pag sinabing cognitive psychology, sila yung mga tao na nag-aaral ng pag-isip ng tao, no, through information, yung brain processes natin. So para sa kanila, sabi ni Albert Ellis, ang depresyon ay sanhi ng maling paniniwala, maling pagdadahilan, no? Yung maling proseso ng mga information. Kaya naggumawa siya ng isang therapy na kung tawagin ay rational emotive therapy. Ito yung pagsasaayos ng mga beliefs from negative to positive at mag-e-elicit ito ng right behavior. No?
Ganon din si Aaron Beck. Si Aaron Beck ay nakagawa rin ng isang inventory, yung Beck's Depression Inventory. At ito yung prinsipyo nito nung test na ito. Sabi niya, malalaman natin ang depression na isang tao kung makita natin yung kanyang negative view of the world, negative view of the self, and negative view of the future. So, pag negatibo ang tingin natin sa mundo, ayaw nating makisalamuha sa mga tao, ayaw natin ng ating sarili, at negatibo ang ating pagtingin sa hinaharap, meron daw tayo depression. At ang pinaka lumulutang ngayon sa ating mga kaisipan, at marahil ay naisip na rin natin ito, na tayo ay mayroong chemical imbalance. At hindi po ito bago sa kaisipan na umiral sa ating kasaysayan, sapagkat noong 1950s to early 1960s, mayroong mga dalubhasa na nag-theorize ng chemical imbalance of depression. Nung una, ang kanilang inaaral, sinasaliksik ay yung hormone na norepinephrine. Ito yung ginagamit para tumunaw ng mga pagkain upang i-convert sa energy. At nung sila ay nagtutuklas, no, isinama nila naman ang hormone na serotonin. Kaya kapag ang depression, ang pinag-uusapan, ang lumilitaw na hormone na kulang sa isang tao ay yung serotonin. Take note niyan, ha? Serotonin, pagka sinearch niyan, yan ang kailangan ng taong mayroong depression. Kailangan mataas ang kanyang serotonin level. Kaya yung mga taong may depression, sila yung mga nireresitahan ng pampataas ng serotonin or yung serotonin receptor inhibitors. Yan. Kaya para sa chemical imbalance theory na ito ang kanyang premise. Depression must be caused. Ibig sabihin, ngayon, sinisika pa rin ng theory na ito na igiit na ang ating depression ay sanhi ng ating brain chemicals. Yung chemicals of the brain. Kaya kapag tayo ay depressed, nang kulang tayo sa serotonin, kailangan natin ng pampataas ng kasiglahan. At ito yung makakatulong sa atin para makawala sa depression. Ano po yung mamasid natin sa kasaysayan? Nakita natin yung pag-unlad ng kaisipan from the pre-modern era up to the modern era. Ito po ang aking naobserbahan. Una, in the course of history concerning the study of depression, it began from the study of the immaterial, that is soul, and its relation to the material or the body. Kanina pinaliwanag natin na ang mga tao noon, alam nila na kapag meron silang depression, ito ay may kaugnayan, may kinalaman sa kanilang kaluluwa. At naapektuhan yung katawan ng tao. Ano po? Subalit, habang lumilipas ang kasaysayan, habang nararanasan ng mga tao ang pagdurusa, napapalitan ang kaisipan ng tao, hanggang sa nag-ambag na ito sa pagsasaliksik kung paano mas maintindihan ang behavior ng tao. At ngayon, ang hinahawakan na ng kasalukuyang panahon, ito ay tanging sa katawan lamang. Ibig sabihin, pag yung katawan natin ang sasaliksikin natin, mas may kita natin ang ebidensya. Kasi yung mga immaterial na mga bagay, mahirap saliksikin yan. Subalit, dahil sa pag-unlad ng mga pag-aaral, nakikita nila na ang may problema ay yung katawan ng tao. At nasa katawan ng tao ang pag-iisip, kaya tinatawag na mental disorder or mental illness. At nawawala na yung esensya ng kaluluwa. Ano po? Ito ay may honest observation po sa bagay na ito.
Second, there is a great philosophical weight in defining depression. Ano pong ibig kong sabihin rito? Kaya ang isang tao ay nade-depress dahil meron siyang interpretasyon ng pangyayari sa kanyang buhay, pangyayari sa kanyang paligid. Nade-depress ang isang tao dahil sa mga karahasan, sa mga gawang masama, o dahil sa kanyang layunin sa buhay. Ito yung umiiral, no, sa atin. No? Hindi lamang basta tayo nade-depress na mamaya masaya tayo, ngayon depressed na tayo nang walang dahilan. Wala pong ganon. There is no neutral experience of depression. Pag sinabing neutral, no, parang walang great reason kaya tayo nade-depress. No? At sa pag-unlad ng panahon, ang postmodernism, o pag sinabing postmodernism, nawawala na yung struktura ng ating mga pilosopiya at sinasabi na lang natin na kung ano yung depression para sa'yo, nire-respeto ko yan. Kung ano yung depression para sa akin, respetuhin mo ko. Dahil ito yung kultura namin. Ito yung kultura ninyo. Kaya ngayon, ito na yung umiiral. Kaya maraming masasabi na kahulugan tungkol sa depression. Tingnan niyo po ang sabi. Tingnan niyo po ang sabi dito. Ano po? Dahil nawawala na ng filosofiya, maayos sa filosofiya ang tao, nawawalan na ng tamang disiplina sa pagsasaliksik ng tungkol sa mental health, tungkol sa depression. Ano po? Bukod sa siyensya, wala na po silang ibang maayos na paraan para mas maintindihan nila ang kanilang sarili. At ang nangyayari, dahil umuusad ang mental health movement, which is beneficial para magkaroon tayo ng awareness, maraming gumagawa nito, bukod ang webinar na ito, napapag-iwanan o hindi na pinipili ng tao ang aspetong relihiyon o yung aspetong espiritual. Sa aming bahagi, nawawala na po ang role ng church sa pagbibigay ng interpretasyon kung bakit nalulungkot o nade-depress ang isang tao. Kaya nga sabi ko po rito, the scriptures have become the least, if not forgotten, option for explaining human behavior. Ito na po ang nangyayari ngayon. No? Sa kaso ng depression, tila ba hindi na rin nakakatulong ang Biblia. No? Dahil ito ay aklat ng sinaunang mga tao. No? At kaya, umaasa na lamang tayo sa pagsasaliksik ng mundong ito, sa sekular na mundong ito. Kaya ang layunin natin, dalhin kayo pabalik upang makita ninyo, masalamin ninyo, kung ang inyong paniniwala ba ay gaya rin ng mga nauna. Kaya ngayon, sa ating ikalawang bahagi, nais kong ilatag ang mga kahulugan ng depresyon. At maaari kayong pumili kung ano rito. Ito na po yung ating second part na depression in depth. Kaya hatiin ko po ito sa dalawa. Una, sa secular na perspective at sa paniniwalang Kristiyano or biblical perspective. Ako po naniniwala na nabanggit na po ito sa mga sa naunang lecture, pero hayaan niyo po na pahapyawan natin. Siguro, ang hawak ninyong kahulugan ng depresyon ay pawang kalungkutan lamang, nawawalan ng pag-asa sa buhay. Kung mapapansin natin, merong sinusunod na standard or basis ang
psychiatry or psychology pagdating sa human behavior. At ayon sa librong Diagnostic Statistical Manual, actually it was revised 7 times at ngayon ay nasa 5th edition na ito. Sabi nila, yung ating kasalukuyang kaalaman sa depression ay pumapatak sa label na major depressive disorder. No? At ito ay under sa depressive disorder. Yan. So, yung major depressive disorder ay bahagi lamang ng bracket ng depressive disorder. At ito po ay kaiba sa pagdadalamhati. Yung mga tao nagdadalamhati, nagpapakita ng kawalan ng mahal sa buhay, kawalan ng merong masalimuot na pangyayari. Subalit, iba ito sa tinatawag na major depressive disorder. Tingnan po natin ano po ang categorization or criteria ng Diagnostic Statistical Manual. Itong dalawang malaking punto dito, ito yung dalawang major features ng depression. Sadness or depressed mood, and then loss of interest or pleasure. At sa mga sumunod, ito ay hindi naman sa sobrang liit na detalye, subalit ito ang makakapagdagdag sa sintomas, including one major feature na pinresent natin kanina. So kung meron kang mga ganito, 5 or more symptoms, maring sabihin na ikaw ay may depression. No? Let us enumerate first. Kung meron kang depression, pinapakita ito ng pagpayat or pagtaba, insomnia or hypersomnia, hindi ka makatulog or lagi kang tulog, laging pagod, nawawalan ng dahilan para kumilos o magsalita, guilty, inisip niya wala siyang silbi, nahirapan siyang mag-isip, nahirapan siyang mag-focus, nahirapan siyang magpasya. At ito yung popular na sintomas, yung pag-iisip ng pagpapatiwakal. So, dito, kung meron ka nito, maaari mong sabihin na narito ka na sa issue ng depression. Subalit, ito po ang ating babala. Huwag niyo pong i-self-diagnose ang inyong sarili at ideklara na kayo ay mayroong clinical depression. No, merong tinatawag na situational depression. Ito yung nade-depress tayo pag may nakita tayong isang bagay at sinabi natin na depressed ako ngayon, maaaring sabihin na ito ay na-depress lamang dahil dun sa sitwasyon. Subalit, ang clinical depression ay merong pong batayan. No? Una, masasabi natin na ang mga may depression ay nagsisimula mula maobserbahan sa loob ng 2 linggo. Ito po ang kanyang major features. At nawawalan siya ng functioning. No, may kita ito sa kanyang functioning. Halos hindi na siya kumikilos, lumalayo na siya sa mga tao. So, ito yung functioning at yung disposition, which is yung worthlessness, uselessness, and helplessness. Ngayon, tandaan po natin na hindi po ito attributable sa physiological effects ng substance. Or pag uminom ka ng gamot tapos kulang ka sa vitamina, sabihin mo na depressed ka na, hindi po ganun ito. Or pag sinabing meron kang brain tumor, depressed ka na din. Magkaiba po ito. Ngayon, ayon sa psychiatry.org, ito po ang underlying factors. Una, meron po tayong tinatawag na biochemistry. Ito yung nangyayaring mga chemical sa ating utak na nasabi po natin kanina na meron itong ambag ang ating katawan kaya tayo nade-depress. Pag kulang tayo sa tulog, naka-apekto po ito sa ating mga pag-iisip, sa ating nararamdaman.
Ganon din po yung genetics. No? Maaaring sabihin na ang iyong depression ay may kinalaman din sa mga nangyaring depresyon sa iyong pamilya. Sa personality, may mga tao na talagang negatibo sila mag-isip. Or they're easily overwhelmed by stress. Or tinatawag na pessimistic. Na laging tinitingnan ng mundo na madilim. Tila ba wala ng pag-asa sa aking paggising. At panghuli ay environment. Kaya nga nasabi natin kanina, ang mga karahasan, kahirapan, abuso, kapabayaan, korupsyon, pamahalaan, paligid, nakakapag-ambag ito sa ating depression. Ito po ang aking punto. No? To be diagnosed as clinically depressed and in all its forms, pagkat ang depressive disorder ay from mild to severe. May pwedeng masabi na ikaw ay depressed ngayon, pwede kang diagnose, subalit mawala na ito kagad. Subalit pag malala na, mayroong mga tao na wala nang maramdaman, mayroong mga tao na wala na sa realidad ng kanilang pag-iisip. Lahat ng ito ay dinadiagnose as clinically depressed. At ang tawag sa iyo, pag meron kang ganito, you are suffering from a pathological cause, just in a typical disease. Ano po ibig ko sabihin? Kapag ikaw ay lumapit sa isang professional, no, na psychiatrist or psychologist, pag ikaw ay na-diagnose, you will be observed in the clinic and you will undergo certain interventions. And it is also similar with the medical doctors. Na kapag depressed tayo, para tayong gumagamot ng may sakit. At ganun po ang nangyayari. No po? We have nothing negative, no? Wala po tayong sinasabing kumbaga, we regard the practice of medicine, the practice of psychiatry in the physical aspect, no. Subalit kung ang isang tao ay hindi educated or walang sapat na kaalaman sa ganitong bagay, you might be miscategorized. No po. Kaya una, wag po nating i-self-diagnose ang ating sarili. No po. At pangalawa, wag tayo basta-basta lalapit sa doktor at sabihin natin may depression tayo at hihingi po tayo ng gamot. Hindi po ganito ito. That is why, in my perspective as a Christian, in the scriptures, I need and it is urgent to explain in the scriptures ano nga ba ang masasabi nito tungkol sa depression. Hindi po sarado ang salita ng Diyos. Hindi po napag-iiwanan ang pananampalataya. Hindi po nakabukod ang aspetong espiritual sa issue ng depression. Ngunit sasabihin ko po na ang Biblia na aming pinangahawakan ay wala pong explicit or letra por letra na kahulugan ng depression. Subalit ito ay mayaman sa mga pagbubulay at mga karanasan ng tao para sabihin nating merong naranasang depression. Sa aklat ng mga awit, sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, sa Panginoong Hesus, sa mga apostol, sila po ay nakaranas ng mga pagdurusa. Hayaan niyo pong magbigay po ako ng dalawa para sa inyo. Una, kilala po natin si Job. Si Job ay isang kilalang matuwid na tao
at niloob ng Panginoon at ng Satanas. Niloob ng Panginoon si Satanas upang subukin itong matuwid na ito. At ang nangyari sa kanya, pinahintulutan na kunin lahat ng kanyang ari-arian, magkaroon siya ng sakit, mamatay ang kanyang mga anak, mahal sa buhay. Sinasabi rin ng kanyang asawa na sumpain mo ang Diyos. Subalit, sinabi ni Job na hindi ba't mga masasamang bagay din ang dinudulot ng Panginoon at hindi siya nagkasala rito. Subalit, ramdam sa buhay ni Job ang pagdurusa. Sabi niya sa kanyang mga salita sa Job 17 verse 1, "My spirit is broken, my days are extinct, the graveyard is ready for me." Ginamit po ang salitang spirit sa dalawang kahulugan. Una, pwedeng sabihin kaluluwa. At kung ito ang ginagamit, pwedeng sabihin na nasira ang aking kaluluwa. Nawasak ang aking pagkatao. At ang pangalawa, pwedeng gamitin ng spirit na hininga. Ibig sabihin nito, kapag sinabing my breath is broken, pwedeng sabihin na my breath is already exhausted. Malalagutan na ako ng hininga. Kaya nga sa mga sumunod na talata ang sinabi rito, my days are extinct, the graveyard is ready for me. Nalalapit ng aking araw, nakahanda na ang aking libingan. Ito yung karanasan ni Job na kapag sinabi niyang siya'y nagdurusa, para niyang sinasabi na ako ay malapit ng mamatay. At ito ang isa sa mga awit na pinakamatilim. Your dark comfort. Sinasabi dito sa psalm na ito na, oo, ang Diyos ang aking kaligtasan. Subalit sinasabi niya sa verse 3, ang kalagayan ng kanyang kaluluwa. Sabi rito, for my soul is full of troubles, and my life draws near to Sheol. Sheol kasi sa kanila ay yung pinagdadala ng mga patay na tao in a Hebrew perspective. I am counted among those descending to the pit. I am like a man without strength, and darkness is my closest companion. Dito nagtapos ang awit. Inisip niya sa kanyang sarili na walang tutulong sa kanya. Gigising siya sa umaga na parang walang pag-asa. Lugmok ang kanyang karanasan. Gaya na sabi dito, at kagaya ng sinabi ni Job na para akong mamamatay. Ito ang karanasan at ilan lamang ang mga taong ito sa buong Biblia na masasabing nakaranas ng pagdurusa. Ito pong aming masasabi sa depression. Una, nilikha ng Diyos ang tao na merong katawan at kaluluwa. We are embodied soul. At dahil ang Diyos na hindi nakikita ang naglikha sa tao, merong bahagi ang tao na hindi nakikita. At ito yung kaluluwa. At ang sa kaluluwa, dito nakaupo ang aspetong moral, aspetong espiritual. Ito pong sinasabi sa Genesis 1:26-27, let us make man in our image after our likeness. At sinabi rin sa chapter 2 na, and man became a living soul. Hiningahan tayo ng Diyos. Kaya meron tayong kaluluwa. At kapag namatay tayo, hihiwalay ang kaluluwa sa atin. Dahil ganito tayo ginawa. Meron tayong damdamin, meron tayong konsensya, meron tayong mga paniniwala na hindi lamang magagawa ng katawan, subalit ito ay may kinalaman sa aspetong kaluluwa ng tao. Pangalawa, at ito ang isa sa pinakamahalagang dapat ninyong malaman. Bakit mayroong pagdurusa? Bakit mayroong mga karahasan?
Bakit mayroong mga kasamaan sa buhay na ito? Bakit may mga taong lubos na nagrereklamo sa Diyos? At bakit may nang-aapi? Ito ay dahil sa pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan. Sabi po rito, sin has corrupted all faculties of man. Pag sinabi natin all faculties of man, bahaging katawan, pag-iisip, damdamin ng tao ay nabahiran ng kasalanan. Kaya ang tao, ayon sa Roma 5 verse 12, ay makakaranas ng kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ay lumaganap sa sanlibutan sapagkat tayo ay makasalanan. Tayo ay nagdurusa. Ang ating daigdig ay masisira. Ang mga hayop, halaman, tayo ay mamamatay dahil sa kasalanan. Kaya tayo nakakalimot dahil sa kasalanan. Kaya malaki ang naging epekto ng kasalanan sa katawan at kaluluwa ng tao. Pangatlo, hayaan niyo po munang sabihin nito ni Michael Horton sa kanyang pamphlet na or article na Faith and Mental Illness. Sabi niya, in a biblical perspective, sin is not just something we do or don't do. It arises out of a sinful condition. Just as the whole self is created in God's image, the whole self is fallen in Adam. Consequently, we are sinners and sin against, victimizers and victims. We are caught up in a maelstrom of living on this side of the curse, and many of its effects are in no way dependent on a specific sin, demonic attack, or anything else for which one is personally responsible. That is not to say that we are not personally responsible for our sin, but that sinful condition is far greater than in its extensiveness than that. Ano ibig sabihin ni Michael Horton? Sabi niya, hindi po natin basta-basta masasabi na ang depresyon ay dahil sa demonyo. No? May sa demonyo o may sapi tayo. Kaya nga, meron tayo tinatawag na body, aspect, at soul. Po. May mga taon magsasabi na kulang tayo sa faith. Kulang tayo sa pananalangin, kulang tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Merong bahagi yun, pero may mga tao na sabing yun lang ang dahilan. Kaya sabihin nila, no, i-cast out natin ang demonyo sa katawan ng tao na yan. Ngunit nakakalimutan nila ang katawan. Subalit may mga tao naman na ang paniniwala ay katawan lamang ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng depresyon. Pwede sabihin ng tao na chemical imbalance lang ang iyong dahilan, ang iyong problema, at kailangan lang itong gamutin. Kailangan po nating makita ang dalawang aspeto na ito na magkasama. At kapwa ito na apektuhan ng kasalanan. Sa isang tao na kinikilalang kanyang sarili na may katawan at kaluluwa, kapwa ito magkaugnay at kapwa ito kailangan ng kagalingan. At masasabi natin hindi lamang po ang mga Kristiyano, ang sinasabi kasi ng karamihan na pag Kristiyano ka, hindi ka na madedepress. Hindi po tama ang kaisipan na ito. Hindi ibig sabihin ikaw ay relihiyoso, hindi ibig sabihin ikaw ay patuloy na tumutulong sa mga mahihirap, hindi ka na po makakaranas ng depresyon. Kahit sabihin mo na positive lang ang buhay, hindi po natin maitatanggi na mayroon at mayroong pagdurusa na darating sa mundong ito. Lahat ng tao, mayaman o mahirap, edukado o hindi, ay makakaranas ng pagdurusa. Ito pong sinasabi sa mga ngaral 9, verse 23. It is the same for all, since the same event happens to the righteous and the wicked, to the good and the evil, to the clean and the unclean, to him
who sacrifices and him who does not sacrifice. As the good one is, so is the sinner, and he who swears is as he who shuns an oath. This is an evil in all that is done under the sun, that the same event happens to all. Also, the hearts of the children of man are full of evil, and madness is in their hearts while they live, and after that they go to the dead. Masama o mabuti ay magpapantay ang paa sa huli. Ito ang ating karanasan. Kaya nawa, mga kaibigan, mga kapananampalataya, mga estudyante, o sino mang nakikinig nito, ang usapin ng depresyon ay hindi lamang sa panahon na ito. Meron tayong katawan, subalit ang ating katawan ay masisira. Ang dapat nating isipin ay kung paano tayo mabubuhay sa mga buhay na darating matapos ang buhay na ito. Nawa, nasalamin natin ang aspeto at ambag na kasaysayan at ang paniniwala ngayon at ang posisyon ng salita ng Diyos sa bagay na ito. Huwag po nating kalimutan, meron po tayong kaluluwa, meron tayong katawan, at meron tayong pananagutan sa Diyos. Ito po ang ating lecture ngayon. Maraming salamat po at nawa po ay mapagpala pa tayo sa mga susunod na talakayan.